gusto niya. Magandang umaga po kay Dr. Charlie Ho, ang chairman po ng Integrated Philippine Association of Optometrists. Magandang umaga, Dr. Charlie. Good morning, umaga, Doc. Sir Alvin and Ma'am Doris. Ayan, pardon mo na itatanong, tatay pala ito ni Gretchen Ho, yung ating kasamahan sa industriya. Tama ba, Doc? Uncle. Chuhin. Wow, Chuhin pala ni Gretchen Ho. Kaya natin pinatawag si Dr. Charlie Ho, partner, dahil naalala mo, binring up ng PhilHealth na mukhang isasali sa benepisyo ng PhilHealth member ang salamin, yung may grado, di ba? Yung mga matatanda natin. O kahit hindi matanda, yung kailangan po ng grado. Ano po, gaano ka-importante ang ganong klase ng inisyatibo, Dr. Charlie? Actually, malaking tulong po ito sa Prevention of Blindness program ng gobyerno. Kasi napakalaki po yung prevalence ng visual impairment sa buong Pilipinas. 1.98% po ng population natin ay blind or partially blind. So itong... Ilan po? Sorry, hindi ko na-catch. Ilan ka mo? 1.98% ng population natin ay blind or partially blind. Oh, almost 2%, partner. Blind or partially blind. So kailangan din talaga ng grado. Go ahead, sir. So itong coverage po ng PhilHealth ng optometric services at mga prescription eyeglasses, ito ay first step pa lamang towards enhancing our efforts in the Prevention of Blindness program. Siyempre, kapag nagkaroon na po ng vision screening at ng check-up po ang mamamayan natin, ay una-una po ay i-correct po yung kanilang errors of refraction kung meron man. Kasi ito po yung pinaka-common na eye problem. Ito po yung number one cause of avoidable blindness in the world. No? Ibig sabihin, kung may kabulagan man, ang pinaka number one cause ay yung panlalabo ng paningin. So kapag ito ay natignan at na-correct po ng with optometric services and coverage by PhilHealth, ito po yung unang hakbang. At pag na-correct po, in the process of the eye examination, madidetect din po natin yung mga eye diseases that are preventable, no? Na tinatawag. Opo, pero magkano ba yun, ano? Para siguro ma-determine natin, kasi pinag-aaralan pa daw ng PhilHealth kung magkano, sana substantial naman yung amount na magkasya naman sa gagamitin mo antipara, no? Magkano ba antipara ngayon? Tama po yan, Alvin. Ang average po, nagre-range po from 1,500 to 4,000. Ito po yung pinaka-basic na prescription blade. Depende ba, Doc? Depende ba yan sa grado mo o depende sa brand ng salamin? Sabi ni Bigornia kasi depende sa grado. So, ibig sabihin, pag mataas ang grado, mahal ang salamin? Hindi ko alam. Totoo po yun. Totoo po yun. Okay, sige kasi po. Unfortunately, ang pricing po kasi ng industry is based on the grade of or the power of your lens. At the same time, yung pinaka-design po ng lente. Iba't ibang klase po yung design. Meron tayong single vision, meron po tayong bifocals, meron naman po progressive lenses also. Iba-iba po yung range ng pricing ng eyeglasses. Doc, sana sapat ang ibigay ng PhilHealth. Kasi hindi pa ata inaanunsyo, Camila, no? Wala pa inaanunsyo yung PhilHealth na amount. Ang sinasabi lang ng PhilHealth, isasali. Pero as to the amount, ano sa palagay mo as the chairman of the Integrated Philippine Association of Optometrists, ano bang magandang benepisyo? Magkano? Ang para yung reasonable naman na mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Well, siguro within the range that we discussed earlier. Pero ang importante po is if we are able to provide the barest minimum, no, that will allow majority or most of the Filipinos na meron karamdaman sa paningin. Opo. Oo. Balikan ko lang, Doc, yung sinabi mo. Ilang daw million ang 1.98% of the population, Okay. almost 2%. In terms of whole number, magkano ilan yun? Pero Alvin, iko-correct lang natin yung impression ng tao. Ito po ay blind or partially blind. Ito po yung pinaka-severe na. Kumbaga, huling too late na. Oo. No? Yung number of population natin involved dito, let's say sa kindergarten, mga 2 million po yung kindergarten students natin. Around 8.9% base sa pag-aaral
ay nangangailangan po ng eyeglasses or about 200,000 kindergarten pupils. No? Sa elementary naman po, ang total number of elementary students is about 12 million. So kung ang ating prevalence rate is about 8.9% also, ang tinitignan po natin mga 1.1 million elementary school children. Sa high school naman, 8 million yung high school students natin, and ilagay na po natin sa 16% base din po sa pag-aaral, ay 1.28 million na high school students ang merong errors of refraction or nangangailangan po ng eyeglasses. Teka muna, paano makakakuha yung bata ng benepisyo ng PhilHealth? Dahil beneficiary siya ng magulang, ganon? Kasi hindi pa naman siya miyembro eh. Oo. Kasi sa Universal Healthcare Law, lahat po ng Pilipino ang covered. Okay. So Pero lahat na. paano po ang nangyayari, Doc, kung hindi niya afford, dire-diretso na lang na hindi siya nagpapagamot, hindi nagkumukuha ng antipara? Lalala, kaya siguro. lalong lumalala? Wala po, kaya nga po yung mga, lalong-lalo na po yung mga kabataan o yung mga learners natin, alam po natin, pag hindi po nila makopya yung nakasulat sa blackboard, di magkakamali po siya ng kopya, it will, even their reading and writing skills are affected. So yung kanilang academic performance ay apektado because of that. Oo. So, ganun nga, partner. Ano po? So, may assignment tayo po. Hikayatin natin yung yaman din lang na sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth na kinukuha nga lang ni Secretary Recto. O, edi, buhos na natin. Pwede tayong mag-budget kahit malaki-laki, hindi ba, Doc? Alvin, lalong-lalo na yung, kung di mo na itatanong, yung population natin ng 40 years old and above. Ito na tinatawag na condition na presbyopia, yung nahirapan na tayo magbasa. Ako yun. May napan ako magbasa. Kailangan po natin ng eyeglasses. Oh. So, mahuhuli natin yung edad mo kung ikaw ay nahirapan na magbasa. Alam na namin na 40 years old and above ka na. Hindi ko And tinatawag. 28 billion of our population. Opo. 28 million po. So, assuming na lang po na kalahati po ay talagang hirap at nangangailangan, we are talking about 14 million Filipinos. Na 40 years old and above na nangangailangan din ng serbisyo. So dapat pala dati pang ginawa ng PhilHealth ito, partner, dahil pag tiningnan mo, batay sa datos ni Dr. Charlie Ho, ay isang katerbang Pilipino pala ang makikinabang, Doc. No? Malaking portion po ng ating population ang makikinabang dito. And higit sa lahat, yung ating prevention of blindness, kasi tayo po isa sa mga one of the highest prevalence in Southeast Asia, yung sa blindness. Okay. Ayaman din lang na nandiyan ka na. Magbigay ka nga ng tip. Ano ba ang nakakapagpalala sa grado ng mata ng ating mga kababayan? Yan ba'y dahil ba sa diet yan? Dahil inaabuso mo, nagbabasa ka sa dilim? O wala talaga tayong magawa habang tayo'y natanda, partner? Lalala at lalala. Talagang magkakagrado ka whether you like it or not, Dr. Charlie. Meron tayong tinatawag na condition na myopia or nearsighted. Kaya nga tinitingnan po natin yung mga bata kasi ito po yung entry phase ng high myopia. Ito ay may genetic factor, so hindi po natin siya maiwasan kapag isa o dalawa sa magulang mo ay may nearsighted, malamang ay magiging myopic ka din. No? And meron pang ibang conditions like hyperopia, farsighted, and astigmatism. Meron din naman pong environmental factors that contributes to the increase in myopia, just like the use of gadgets. So yung sobrang haba ng device time natin, nagkakaroon po ng stress sa visual system, nagko-cause din po siya o nagko-contribute po siya sa pagtaas po ng nearsightedness. Opo. Sige, Doc, pag na finally na-announce na po ng PhilHealth, tatawagan ka namin ulit i-discuss natin dito yung tama naman siguro na pagkuha. Paano kaya gagawin? Pupunta lang ako sa optometrist. Ipapakita ko lang yung PhilHealth ID ko or PhilHealth card ko. Bibigyan na ako ng diskwento. Dapat may IRR din yan. Ganun ba dapat ang implementation? Ginagawa pa po, Sir Alvin, yung guidelines ng PhilHealth. So ito ay pinagmimitingan at pinagtatrabawan pa ng technical working group. Ang deadline po namin is by end of November. So sana po ay lumabas na po yung guidelines kung paano makapag-update.
Ayan, very good. Doc Okay. Charlie, thank you sir ha. Maraming salamat Salamat, po sa Doc. oras po ninyo. Pasabi kay Maraming Paul, salamat thank you po. din kay Paul Isla. Thank you ha. Thank you Dr. po. Charlie, maraming salamat. Si Dr. Charlie Ho, ang chairman po ng Integrated Philippine Association of Optometrists.